So, hi guys again and welcome back to my channel. So, for today's video guys, is this very special kasi matagal na tong nilook forward talaga. So, we are both factory workers dito sa Taiwan and content creator din to siya. So, mayroon siyang channel and currently, ito yung channel niya. So, visit nyo na lang. So, ngayon guys, parang ngayon mag-share lang siya ng journey niya dito sa Taiwan and kung paano siya napadpad dito. So without further ado, so pakilala ko na sa inyo yung thankful talaga ako ng grateful kasi for Kala mo naman tawag dito. Sa tagal-tagal ng panahon nagkita na kami. So ayun, so si Martin Fernandez. So guys, ilang taon ka na dito sa Taiwan? Bali, magto 2 years na ako ngayong April. Magto 2 years na sa 2024. So share mo naman kung paano ka bakit ka ano pala yung life mo sa Pinas before ka nag-Taiwan? Ayun, bali lang din, parang usual na story lang din. Mahirap lang din kami, parang kagaya ng iba. Wow! So ano yung course mo sa Pinas? Bali ang course ko is BS Entrepreneurship. BS Entrepreneurship, mahilig tayo sa entrepreneurship. Yung bali mga working experiences ko, usually, nung working student ako, syempre sa Jollibee, yan, tapos rin ako, after kong graduate, muna ako, nag-sales clerk muna ako sa isang supermarket, tapos contractual lang din siya, 6 months, tapos after nun, na ako, usually mga office works na, tapos sa mga sales, as account officer, tapos ay marketing assistant, ganyan. So ano yung parang motivation mo, bakit ka nag-abroad Taiwan? Ang motivation ko, kasi sa Pinas naman, kung tutuusin, ako naman kasi yung klase ng tao na talagang parang hobby ko naman mag-ipon, pero sobrang tagal bago ako makapunta. Kasi syempre yung mga napupuntar ko lang yun, syempre yung mga gamit sa bahay. Pero kasi sa Pilipinas, kahit nga yung mga gamit sa bahay, ang hirap ipunta. Kailangan mo pa i-load, i-credit card, i-swipe mo pa sa home credit. Usap-usap yung credit. Tsaka syempre kung yun pa lang, yung mga gamit pa lang na yun, parang ang hirap nang ipundar. Lalo na syempre yung mga property. So yun yung look forward ko talaga nung pumunta ako dito. At thankfully naman, within a year, nakapagpundar naman ako ng lote. So ano ba yung anong agency mo sa Pinas pala? Zedigal. Zedigal. So, nung pumunta ka dito, ano yung parang naging struggle mo? Saan ka nahihirapan sa pag-apply? Or ano yung parang, yung challenges na na-encounter mo? Oo. Ako kasi yung tao na masyado akong attached sa family at saka sa mga kaibigan ko. Kaya talagang nung papunta ko dito, sobrang homesick. So yung ginawa ko, para ma-cope up ko yun, nag-vlog ako. Tapos... Actually guys, nauna kasi siya sa akin, tapos nakita ko yung nag-dorm tour siya doon. Nakita ko tapos nung galing kayong quarantine. Galing kayong quarantine, tapos nakita ko si Lawrence ba yun? Tsaka yung isa naka-batch namin. So wala. Tapos yun, pinalo na kita, tapos pinapanood ko na yung mga videos mo. Okay. Kita mo sila. Saan kayang part yun? Meron na nung sa bus ka? Kalimutan mo na yung vlog sa bus ka? Baka yung sa Carrefour, yung nagpunta. Hindi, galing kayo ng quarantine, tapos pabalik na kayo sa papunta ka. Oo nga, parang road to road to Situn District from quarantine. Yun yung pinapanood ko. Okay. Tapos pinalo na kita, tapos ayun. Nakita kita sa dorm, pinansipa kita doon sa dorm. Pala. Okay. Tapos balik tayo sa ano yung parang ngayon na magto 2 years ka na, ito pala guys, nakapagbakasyon na sa Pinas. So, kumusta, ano yung experience mo na feeling? Nakapagbakasyon ka sa Pinas? Oo. Alam niyo kasi guys, ang pagbabakasyon sa Pinas, para ka din nag-invest sa isang bagay. Kasi siya, tawag dito, malaki-laki din talaga yung kakailangan mo pero pag umuwi ka sa Pinas. Ako kasi medyo tipid pa noon, 150k. Tipid pa yun, oo. Pero kasi may mga binago din kasi ako, binili na mga gamit sa bahay na mga papalitin na kaya umabot din. So, imagine mo yun yung isa sa grateful ako kasi parang kung sa Pinas ka nagstay for nakuha mo siya within a year lang. Yung property. Yung mga property or yung mga gamit nyo or ano. Pero kung sa Pinas ka, hindi mo yun ma-achieve yun sa isang taon lang, di ba? Oo. Pero nung pumunta ka dito sa sa Taiwan, ano yung sa finances mo naman? Sa finances na aspect, nangutang ka ba, nag-loan ka ba or may savings ka ganun? Para makapunta dito. Oo, para makapunta dito. Okay.
parang ano siya, parang may natira pa naman ako ng konting-konti na during yung pag-a-apply ko. Kasi grabe guys, yung gastos din sa pag-a-apply. Parang pumunta ako nasa 12,000, mga ganyan. Siguro lalo ka na. Pabalik-balik sa pabalik-balik sa agency. Pero mostly niloan ko yung ko dito, yung placement. Pero bayad mo na. 3 months ko lang siya binayaran. Pero refunded naman yung natin. Yes, refunded naman. So yun yung parang isa ng So ano yung sa ngayon sa mga napanood, ano yung ma-advise mo sa gustong mag-apply pa Taiwan kasi parang diba, minsan nawala ng pag-asa or nahihirapan, yun yung mga ganun yun. Ano lang talaga, kailangan kung talagang plano nyo siya at pag ipagdadasal nyo yung mga plano nyo sa buhay. Kasi pag binigyan kayo ng sign ni Lord, nasa magandang, hindi kayo magsisisi dun sa magiging outcome ng inyong plano. Kasi pinagdasal nyo naman siya. Tama. Kung halimbawa pinagdasal mo siya, hindi sa'yo binigay, ibig sabihin hindi para sa'yo. May mas maganda na opportunity para sa'yo. Tapos pag nandito ka na, dapat kailangan maging wise ka. Ang hirap magtrabaho dito guys. Kaya dapat yung mga kinikita nyo talagang i-invest nyo siya sa talagang kapakipakinabang na para. So ano yung feeling na na-survive mo yung 2 years? Kasi merong iba na 6 months pa lang, umuwi, 3 months pa lang, ano yung na parang ganun? Napaproud ako sa sarili ko. Grabe. Kasi napaproud ako sa sarili ko kasi unang-una, siya, 12 hours na duty, na pasok. Tapos night shift pa, kasi night shift ako dito. Tapos syempre yung culture, may mga culture. Night shift ka din pala? Oo. Ito na yung day shift? Oo. Okay. Mako-culture shock ka din sa mga local kasi syempre kakaiba din ang mga ugali nila. Mami-misinterpret mo sila, lalo yung mga matatapang na mga kasama mo sa factory. Yung mga maluluman, ano? Tapos syempre hindi pa rin mawawala yung mga kasama mo na kapwa talaga. Mga bida-bida. Oo, para mga pamamanahan ng kumpanya. Kaya ikaw na lang talaga ang magano. Kasi ikaw yung bago, ikaw yung mag-adjust. Ano pa kayong tanong natin? Cut! Ayan o, ikaw tatanungin. Magkano napuntar mo? Ako na mag-hawak nga nito. Sige. Ito napuntar mo. Sige. Number 2 naman. Ano yung sa loob ng 2 taon? Ano yung mga napundar mo at ano yung mga naipon mo sa ngayon? Actually, marami ako naipong resibo. Medyo. Ayan nga, binanggit ko kanina yung lote ko kasi wala kaming sariling lote talaga sa Pinas. So talagang sabi ko... Ano ba yung ka na? So patayan mo na lang ang bahay? Oo. Yun. At saka ang kagandahan, malapit lang dun sa amin yung nabili kong lote. Kumaga, kasi yung mga magulang natin, mahirap na silang umalis dun sa lugar na kinasanayan nila. So doon talaga kumuha sa malapit na lugar na. Tapos yung siyempre, yung pag-support mo sa, alam mo, may pinapaaral ka kapag ako kasi meron, pasaway nga lang. Ilang may pinapaaral mo? Isa lang. Yun. Pero hindi naman talagang full support, pero mostly. Tapos syempre yung mga gamit ko sa bahay, syempre hindi ka naman mabubuhay ng wala kang TV, wala kayong kontado. Appliances. Yeah. So yan yung mga washing machine, yung panluto. Mga maliliit na bagay, pero pag inano mo, talagang masasabi mo na nakagaan siya dun sa pamumuhay ng pamilya. Agree ako dyan guys. Yung isa, ito, add ko lang yung pagbili ng lote talaga. Kasi isa sa mga dapat talaga nating investan is yung properties, especially lupa. Kasi yung lupa kasi nag-a-appreciate. And yung lupa kasi is, yan yung parang isa sa pinakamaganda talaga. Lalo na pag may pamilya ka, para sa family mo, kasi yan yung hindi basta-basta makukuha. Or, ewan ko lang, mapamana from generations to generations yung lupa kasi. So, yun lang yung masasabi ko. Ito yung parang na tanong mostly sa mga gustong mag-abroad. Magkano na yung budget sa pagkain sa isang buwan at sa gala? Magkano yung binabudget mo? Paano ka nagbabudget? Yun. Basta about budget. Paano ka usually budget is 4 to 5,000 NT. Kasi kami, guys, meron kaming nagkaswaka kami ng pagkain sa factory. So, medyo na less. Actually, 4,000 malaki na nga yun eh. Kung hindi ka masyadong magala, katulad ito, huwag kang kakain sa mga ganito na tigpo 400 plus yung Ito guys, 700 to in peso. Pero worth it naman. Worth once in a while, okay lang yun. Huwag lang yung tipong everyday off mo. Halimbawa,
ba, 4 days mo pasok, day off mo, ika-5th day. Parang weekly na lang sa mga gala. Tapos yung hindi lang gala, syempre, tulad dito, mall to. Bumili Syempre, na may mga kasama yun na mga ganito. Kayo ba yung model ngayon? Wag mo, pero ito naman guys, yung mga laman nito, gagamitin namin sa factory. Tsaka ano to guys, mura. Thrift Mura lang. store. Thrift Oh, store. thrift Thrift store. Mga second hand. Chicken handle. Oo. So, yun lang. So, parang ano, mahaba na ata tong video na to. So, yun lang guys. Meron kang idagdag guys. So guys, paki-visit yung YouTube channel niya and meron din siya. Meron pa tayong Facebook page. Wala. YouTube pala. YouTube channel at paki-follow and subscribe. Hit yung button niya and ayun. So, isa sa mga naging inspirasyon ko, Follow naman. manood ako ng mga YouTube videos na nakakatulong sa akin. And kumbaga, kayo nanonood ngayon, para mas pagdating niyo dito sa Taiwan, para masasabi niyo rin na isa lang akong subscriber dati ni ganito, tapos ngayon nandito ka na sa Taiwan, iba yung feeling. So, maramdaman nyo din kung ano yung naramdaman ko din nung ako pa ay nanonood din ng YouTube video ni Sir Martin. So, thank you so much, boys. Salamat. So, yeah. So, yun lang. Ano ba? So, yun lang, guys. Thank you so much for watching this vlog. As I always said, always believe in yourself. And God is good all the time. And all is well. Bye-bye. God bless and good luck. See you in Taiwan.